Sinong may gusto na paramihin pa natin ang isang lata ng Century Tuna? Siyempre, kung mas marami kang magagawa mga mi, ay mas marami rin ang makakakain. Kaya naman, kung nag-iisip ka kung ano pa ang pwede mong ipamerienda sa inyong mga anak, well, swak na swak sa'yo ang video na to. Kaya naman, tara at samahan mo ko hanggang sa dulo. Sa recipe na to ay gagamit lamang ako ng isang lata ng Century Tuna. Malamang sa malamang mga mi, para magamit natin to, syempre ay bubuksan muna natin. At ide-drain ko lamang or aalisin ko yung sabaw nito. Sa aking mga carrots naman mga mi ay gagamitan ko na ito ng food processor para mas mapadali ang paghihiwa. At kung wala naman kayong food processor mga mi, hindi yan problema dahil pwede nyo naman itong hiwain ng mano-mano lamang. Pagkatapos ng carrots ay itong sibuyas naman ang aking ilalagay sa food processor. Sunod naman sa isang bowl na malaki, pinagsama-sama ko na yung carrots, sibuyas, Century Tuna at para mas lalong sumarap ang ating gagawin, maglalagay na rin ako dito ng grated cheese. Kahit anong brand ng cheese mga mi ay pwede ninyong gamitin. Sa pampalasa naman, naglagay lamang ako dito ng pamintang pino at konting asin lamang. Pagkatapos nito mga mi ay hahaluin ko lamang ito ng mabuti hanggang sa magkabati-bati na lahat ng mga sangkap na aking inilagay. At para mas creamy ang aking gagawin mga mi, kaya naman magdadagdag pa ako dito ng cheese. After ko naman itong mahalo ay magbabalot na ako gamit ang Molo wrapper. Don't worry mga mi dahil napakadali lamang din gawin ng step na to. Sa gitna ng Molo wrapper ay maglalagay lamang ako ng mixture na ginawa natin kanina. Tsaka ko lamang babasain yung 4 na sides ng ating Molo wrapper para mas madali itong magsara mamaya or magdikit. Itutupi ko lamang ito ng pa-diamond at pagdidikitin lamang yung magkabilang dulo at ganun din ang gagawin ko sa kabilang side. Medyo maselan lamang yung ating Molo wrapper mga mi, kaya ingat lamang or dahan-dahan kapag kayo ay nagbabalot na para hindi ito mapunit. Ulit-ulitin lamang natin ang ganitong steps hanggang sa maubos na yung ating mixture. Habang nagbabalot ako dito mga mi ay nagpainit na ako ng mantika sa aking kawali para makasave ako ng time. Pagkatapos ko ngang makapagbalot mga mi, heto at nagprito na rin ako kaagad. Hintayin lamang natin itong maging golden brown, pagkatapos ay ibaliktad naman natin ito para maluto rin yung sa kabilang side. Kailangan din ay nasa medium to low heat lamang ang ating apoy para hindi ito agad masunog. Pagkatapos kong ma-fried yung first batch, heto at sinunod ko naman yung second batch. Nagprito lamang ako dito mga minang kaya lamang naming ubusin dahil sobra-sobra pa ito sa 3 katao. Pagdating naman sa sausawan mga mi ay gumamit lamang ako dito ng sweet chili sauce. Napakasarap at creamy nga nitong nagawa kong tuna siomai mga mi. At ang masasabi ko lang mga mi, hindi lang ito pwedeng pang snack kundi pang ulam na rin. Kaya naman huwag na kayong pagpahuli pa at subukan nyo na rin itong ating recipe. O paano, yun lang muna mga mi. Bye!